Amen. Praise the Lord. At sa sandaling ito, kaya po'y darako na po sa pinakamalagang bahagi ng programa na kung saan pagkikinig pag-aaral po ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Piling Jesus. Amen. At akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri. Pagliwalhati ay para sa ating dakilang Diyos, ating pinaglilingkuran, ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bundo. At nagpapaabot po akong dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children de Almeida, magandang gabi po. Sa lahat po ng mga manugang, mga apo, ating beloved pastor, beloved evangelist, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At gayon din maminamahal sa lahat ng ating mga minamahal na mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Metro Manila, mga kapatiran natin mag-isa Ibayong Dagat, sa iba't ibang panig ng ating buong mundo na naabot po ng ating banal na gawain. Purin po ang ating dakilang Diyos at kindly, maminamal tayo po sama-sama munang manalangin upang maunawaan natin ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y bigyan ng pangunawa. Tayo po'y manalangin muna, mga minamahal. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, malapang minsan pa kami, malapang nunumingin ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, aming mga pagkakasala. Sa lahat po ng aming mga naisip, nagawa na bangkit ang aming mga labi, patawarin mo po kami. Malapang nun sa gabing ito, gamitin mo kami na maging daluyan ng espiritu ng pagpapala. Tulungan mo kami may payag yung mga banal na salita ng buong karunungan, higit sa lahat buong pag-ibig at kapangyarihan. Hipuin mo lahat ng mga nakikinig, abutin mo po sila malapang noon, lalo na po may mga taglay na karamdaman at aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal na maminamahal, kaya dibuksan natin ating pambungad na talata, Hebrews 9, verse 27. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kabanatay 9, talatay 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Amen. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating the expiration of life. The expiration of life. Alam nyo, maminamahal, hindi lamang po pagkain o hindi lamang mga produkto ay mayroon pong tinatawag na expiration. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang tao pagkasilang pa lamang po niya, mga minamahal, mayroon na pong expiration ng kanyang buhay. Nakatakda na siya, maminamahal, kailan siya mamamatay. Kaya nga, hindi natin pwedeng sabihin na kaya namatay ang isang tao, ito po ay hindi pina-ospital, hindi pinagamot, o kaya ay pinabayaan ng sarili, hindi iningatan ng kanyang katawan. Hindi po yan, maminamahal. Meron talagang expiration ang bawat buhay ng tao. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, it is appointed unto man once to die, then after this the judgment. Katunayan, maminamahal, sabi po dito sa mga awit, Kapitulo 9, talatang 10, maminamahal, ang expiration ay binibigay ng malapang sa buhay ng bawat tao, mga minamahal, 70. 70. At kung ito'y ayon sa kalakasan umaabot ng 80 o mahigit pa, mga minamahal, mayroong mga taong pinagpala ng Diyos ay binibiyayaan ng buhay, dinadagdagan pa ng mayroong pang bonus, mayroong pang umaabot ng 100. Mga minamahal ng mga tao. Sabi rito sa Psalms 90 verse 10, ito po, maminamahal, ang expiration ng buhay ng tao. 90, maminamahal, verse 10, basahin po natin. Dito sa aklat po ng mga awit, Kabanatay 90, chapter 90, verse 10. Sabi dito, walang kasamaang, actually po, dito po sa chapter 90, verse 10, sabi dito, ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon, gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang kaarawan ng ating buhay ay 70 taon. Amen. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon.
Yan po ang expiration ng buhay ng tao. Yan. Gayunman, ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang sapagkat madaling napapawi at kami nagsisilipad. Ibig sabihin, nagsisilipad yung pong ating kaluluwa, yan po'y papailang lang maminamahal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sinabi ng Biblia, to everything there is a season. Sabi, a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. Kaya nga, lahat na nilikha ng Diyos maminamahal mula sa tao, hayop, mga kulisap, mayroon pong tinatawag na expiration. Mayroon pong katapusan ang buhay nila, maminamahal. Sabi ng Ecclesiastes 8, talatang 8, walang taong may kapangyarihan pumigil ng diwa. Walang taong pwedeng pumigil ng kanyang kamatayan. Death is inevitable. Ang kamatayan, maminamal, ay hindi po matatakasan. Hindi po ito, maminamal, kaya nating iwasan. Ito po inevitable. Sabi ng Ecclesiastes 8, kung idadagdag natin, Ecclesiastes 8, talatang 8, walang taong may kapangyarihan pumigil ng kanyang dila o walang taong sinamang pwedeng pumigil ng kanyang kamatayan. Basahin po natin. Dito sa Ecclesiastes, Kabanatay 8, talatay 8, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon ni maliligtas siya ng kasamaan na taglay niya. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung mababasa natin na Romans 7:24-25, sabi po rito, abang tao ako. Sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Abang tao ako. Sabi niya, kabag-abag akong tao. Sino ang pwedeng magligtas sa akin sa katawan nitong may kamatayan? Ngayon, mga minamalang tanong, paano dumating ang kamatayan sa isang tao? Sapagkat sabi ng Biblia, maminamahal, nung unang panahon, kung mababasa niyo ang banal na kasulatan, ang tao po'y nilikha ng Diyos na kawangis niya. Ang tao po, maminamahal, ay eternal, katulad ng Diyos. Sabi, nilikha tayo ng Diyos, maminamahal, na kawangis niya. Siya po, maminamahal, katulad ng Diyos, hindi namamatay, siya po'y may eternal. Pero ngayon, maminamahal, ang tao po ngayon ay mamamatay yung kanyang physical na katawan at ang kanyang walang hanggan, maminamahal, ang walang hanggan lang sa kanya ay yung pong kanyang kaluluwa. At ang kanyang espiritu ay magbabalik sa Diyos na siyang kanyang breath, yung kanyang hininga. Kaya nga, ang tao po, maminamahal, ay mayroon pong tatlong kalikasan. Mayroon siyang tatlong tinatawag na tatlong bahagi. Una-una katawan, kaluluwa, at espiritu. Yung kanyang katawan, ito po'y magbabalik sa alabok na kung saan siya nagmula. Sabi ng Genesis 3:19. At ang kanyang kaluluwa, maminamahal, ito naman po ay magbibigay sulit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, it is appointed unto man once to die, then after this, the judgment. Yan. Itinakda sa taong mamatay pagkatapos ay paghukom ang kanyang kaluluwa. Ito po ang hahatulan ng Diyos. Pero sa tinatawag po, maminamal na white throne judgment, ang hahatulan ng Diyos, maminamal, ay body, soul, and spirit. Pero ngayon, maminamahal, kapag ang tao ay namatay, ang hahatulan muna ay ang kanyang kaluluwa at ang kanyang espiritu. Sabi ng Ecclesiastes 12, talatang 7, ang kanyang diwa, ang kanyang breath ay magbabalik sa Diyos kung saan siya nagmula. At sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, paano dumating ang kamatayan sa tao? Kung mababasa niyo po ang Roma, Kapitulo 5, talatang 12, maminamahal, sabi, dumating ang kamatayan, maminamahal, sa isang tao dahil sa kasalanan. Mula na nagkasala si Adan at si Eva, maminamahal, sabi, ang kasalanan ay naging hereditary. Kung paano ang isang tao ay nagkasala, ay naranasan ng lahat ng tao ang kasalanan at naranasan ng lahat ng tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala nga, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Basahin natin ng Roma, Kapitulo 5, talatang 12 at Roma 6:23. Dito po sa kalat ng mga taga-Roma, Kabanatay 5, talatay 12. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan,
At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Dito sa aklat po ng mga taga-Roma, Kabanatay 6, talatay 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. Yan po, maminamalang dahilan, bakit dumating ang kamatayan sa tao. Amen. At sinabi ni Apostol Pablo, abang tao ako, sino ang makapagliligtas sa aking katawang may kamatayan. Kaya sinabi ng Biblia, maminamahal, mula nang dumating ang kasalanan sa isang tao, ay naranasan ng lahat ng tao ang kasalanan. Sabi kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Ito po yung kay Adan at kay Eva. At ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagat ang lahat ay nangagkasala. Sinabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mga minamahal, mayroon palang tinatawag na regalo ang Diyos. Kung mayroon pong expiration ng kamatayan, ang buhay ng tao, ito po ay ang kamatayan, mga minamahal, mayroon pong expiration. Mayroon namang regalo ang Diyos patungkol sa buhay, mga minamahal, ito po ang sabi ng Biblia, ito po ay ang regalo ng Diyos na walang hanggang buhay. Ito po'y bigay, regalo ng Diyos. Sabi, ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Sa Biblia, maminaman, meron pong 3 uri ng kamatayan tinutukoy. Una-una, physical death. Yung pong katawan natin, maminamal, ito po'y babalik sa alabok na kung saan tayo kinuha. Sabi ng Genesis 3:19. Ito po'y physical death. Pangalawa po ay spiritual death. Ang tinatawag na spiritual death, maminamahal, yung walang hanggang pagkaiwalay sa Diyos. Kapag ikaw ay hindi nakabalik sa Diyos, maminamahal, hindi ka lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo tinanggap yung walang bayad. Walang bayad na kaloob ng Diyos. Ito po yung pananampalataya sa mahal na Panginoong Kristo. Sabi, magkakaroon ka ng tinatawag na spiritual death. Ito yung walang hanggang pagkaiwalay sa Diyos. Hindi ka na makababalik sa Diyos magpakailanman. At yung pangatlong kamatayan, ito po yung eternal death. Ito po, maminamahal, yung pong, sabi ng banal na kasulatan, yung pong itatapon ang kaluluwa mo, ang katawan mo, at ang iyong espiritu, maminamahal, sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Sabi, ito ang ikalawang kamatayan. Amen. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Iyan po ang 3 uri ng kamatayan. Physical death, spiritual death, at eternal death. Yan po yung nasa Revelation chapter 20 verse 14 up to 15. Yan pong eternal death. Kaya dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, kung matutungayan niyo po ang banal na kasulatan sa Lucas 16 verse 19, mga minamahal, hanggang 26, mababasa po natin dito, mga minamahal, ang tao po ay may walang hanggang buhay. Mayroon siyang eternal life. Kaya nga, kung habang tayo po'y naririto, maminamahal, kinakailangan, isipin po natin, maminamahal, saan natin ilalaan, saan natin gugugulin ang ating walang hanggang buhay pagkamatay natin, sapagkat ang tao po ay mayroon pong eternal life. Mayroon pong 2 buhay, maminamahal, sabi ng John chapter 5 verse 29, walang hanggang buhay sa piling ng Diyos at walang hanggang kaparusahan, maminamahal, doon po sa walang hanggang kamatayan sa piling ng kalaban ng Diyos. Kaya kung mababasa niyo po, maminamal, dito po sa Lucas 16:19, basahin po natin hanggang 26. Mababasa po natin doon, maminamal, ang tinatawag na eternal life, maminamal, sa kabilang buhay. Ito po, maminamahal, ay mararanasan po na isang tao yung tinatawag po, maminamal, na senses. Nararanasan pa rin niya yung senses, kaya nga mayroon life after death. At pagdating sa kabilang buhay, mayroon pong senses ang tao. Hindi po siya, mga minamahal, hindi katulad ng mga sinasabi ng iba na kapag namatay ang tao, wala na siya. O hindi na niya mararanasan, mga minamahal, yung nararanasan niya ngayon, hindi niya na mararanasan yung sakit, yung hapdi,
yung mga nararamdaman niya dito sa mundong ito. Kaya nga, may mga tao na akala nila ang kamatayan ay katapusan ng buhay. Kaya kapag gusto nilang takasan ng hirap dito sa mundo, ay nagpapakamatay. Akala nila katapusan ng buhay ang kamatayan. Pero po, basahin po natin ang Lucas 16, 19 up to 26, meron pong buhay pagkatapos ng kamatayan. There is life after death. Sabi rito, basahin po natin. Dito po sa Lucas, Kabanatay 16, talatay 19 hanggang 26. Mayroon nga ang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat at inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at tinihimura ng kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ng mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. At suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Sapagat naghihirap ako sa alam na ito. Datapwat, sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rini. At ikaw ay nasa kahirapan. 26. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maari. Sa gayon din, walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Amen. Amen. Yan po, maminamalan sinasabi ng banal na kasulatan. Ang kamatayan ay hindi po katapusan ng buhay, kundi ito po'y simula ng ating walang hanggang buhay. Kaya nga ang tanong sa magugugulin, ang iyong walang hanggang buhay pagkatapos ng iyong kamatayan. Pag hindi mo tinanggap si Kristo, maminamal, hindi mo tinanggap ang tinatawag na kaloob na walang bayad ng ating mahal na Panginoong Kristo, ang buhay na walang hanggan. Sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito po'y para sa lahat, mga minamahal, pero hindi mo matatanggap hanggang hindi ka magkakaroon hanggat hindi mo tatanggapin. Sabi, mga minamahal, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Gift. Ibig sabihin, dahil ito'y kaloob, kinakailangan mong tanggapin. Pag hindi mo tinanggap, maminamal, hindi ka magkakaroon kahit anong libre, kahit anong bagay na libre, maminamal, kung hindi mo tatanggapin, hindi ka magkakaroon. Kahit hindi yan binabayaran, kahit ito'y libre, kinakailangan mong tanggapin sa pamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay. Ito'y para sa lahat, maminamahal. Ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos ay para sa lahat. Pero hindi ka magkakaroon kung hindi mo tatanggapin. Kaya nga sabi ng Banal na Kasulatan, sabi ng Biblia, nang namatay ang mayaman, sabi ng namatay ang mayaman, ay sa Hades ng pagdurusa ay itiningin niya. Itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang sinapupunan. Ibig sabihin, makita nyo, nakakakita roon. Sinabi ng Biblia, maminamalat sa Hades na nasa pagdurusa, itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham. Ibig sabihin, doon po sa tinatawag, maminamahal na eternal life. Sa kabilang buhay, pagkamatay ng tao, nakakakita pa siya. Mayroon pang senses. At ang sabi ng talatang 24, at siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang mga daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Mga minamahal, ito po sa kabilang buhay, nakakalasa at nakakadama. Nakakalasa, sabi,
itubog ni Lazaro ang kanyang daliri, maminamahal, sa malamig na tubig at ilubog sa kanyang dila sapagkat naghihirap siya sa alab na yon. Ibig sabihin, nakakalasa at nakakadama. Right. Nararamdaman niya yung alab, nararamdaman niya yung matinding init. Doon sa impyerno, maminamahal, hindi mo kayang lunasan ang matinding init. Ha? Hindi ka makabibili doon ng malamig na yelo, maminamahal, hindi ka makapagbubukas ng electric fan. Itong mayamang ito, kayang bumili ng mamahaling air condition. Kayang bumili, maminamahal, lang anumang pwedeng makapaglunas ng kanyang init na nararamdaman nung siya'y nasa lupa. Pero dito po, maminamahal, sa kabilang buhay ni mga minamahal, ni yung tubig na isasawsaw lang sa dila niya, maminamahal, upang malunasan ang kanyang hirap, hindi po kaya, maminamahal, na ibigay sa kanya sa pagkakataong yaon. Ang sabi pa, maminamahal, sa talatang 25, sinabi ni Abraham sa kanya, "Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro ay sa gayon din paraan ay masasamang bagay na dapat ngayon inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan." Doon po sa tinatawag na walang hanggang buhay, maminamahal, ay nakaririnig. Naririnig niya ang tinig ni Abraham. Ha? At ang sabi pa doon, maminamahal, maalala mo lahat ng buhay mo dito sa lupa. Sabi, alalahanin mo, sabi ni Abraham, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng isang mabuting bagay sa iyong pamumuhay. Ngunit si Lazaro ay sa parang masamang bagay. Ngunit siya'y inaaliw rito at ikaw ay nasa kahirapan doon. Maalala mo ang buhay mo dito sa lupa. Ha? Nung panahon, ikaw ay nakasakay sa magarang sasakyan ng malamig, air condition. Dito'y maalala mo ang buhay mo, maminamahal, na isang palakpak mo lamang may nagbibigay sa iyo ng malamig na tubig. Dito maalala mo, maminamahal, na ikaw ay natutulog sa malambot na tulugan. Malamig na kwarto, maminamahal, at napakalambot ng higaan. Maalala mo lahat ng buhay mo dito sa lupa, maminamahal, sapagkat doon sa impyerno, maminamahal, ay puro kahirapan at wala ka ng ibang maalala, maminamahal, puro pangarap lamang, maminamahal, sapagkat ang tunay na realidad ng buhay ay ang kabilang buhay. Dito po sa buhay natin sa mundong ito, maminamahal, ito po ang buhay parang panaginip lang, sapagkat ang buhay dito ay pansamantala. Sabi ng Job chapter 20 verse 8, ang buhay natin dito sa mundo ay pawang panaginip lang. Gaya ng isang panaginip. Kaya pagdating ng tao sa impyerno, maalala niya ang buhay niya dito sa lupa. Ha? Puro na lamang alaala ang magaganap sa kanya. Lahat ng mga sarap ng buhay niya, maminamahal, dito sa mundo. Kaya sabi ni Abraham, alalahanin mo nang ikaw ay nasa mundo ay tumanggap ka ng mabubuting bagay. Puro alaala na lamang. Kaya tandaan nyo, dito sa sanlibutan, ang buhay natin ay panaginip lang. Hindi yan ang realidad. Right. Ang realidad ng buhay ay ang kabilang buhay, sapagat ito po ay walang katapusan. Basahin po natin, Job 20 verse 8. Dito po sa aklat ng Job, Kabanatay 20, talatay 8, siya'y mawawala na gaya ng panaginip at hindi masusumpungan. Oo, siya'y mawawala na parang pangitain sa gabi. Amen. Ikaw ay mawawala. Ha? Ikaw ay mawawala na gaya ng panaginip, para lang panaginip. That's right. Ha? At hindi na masusumpungan. Siya'y mawawala na parang pangitain sa gabi. Kaya ang buhay dito, maminamahal, masarap ang buhay mo, kumakain ka ng masarap, natutulog ka sa malamig na tulugan, malambot na higaan, nakasakay ka sa magarang sasakyan, mamahalin, panaginip lang yan. Pag hindi ka naglingkod sa ating mahal na Panginoon, pagdating mo doon sa tinatawag na walang hanggang kaparusahan sa impyerno, sabi, lahat ng mga bagay na nandito sa ibabaw ng lupa ay parang alaala lang. Aalalahanin mo yan. Sabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. Ngunit si Lazaro ay sa gayon din paraan ay masamang bagay na dapat ngayon inaalis siya rin at ikaw naman ay nasa kahirapan. Kaya doon, maminamahal, nakakakita, nakakarinig, nakakalasa, maminamahal, nakakadama. Ang hindi lang nabanggit dito yung nakakaamoy, pero siguradong doon sa impyerno ay nakakaamoy. Ang amoy ng impyerno ay katulad ng nabubulok na bangkay. Malansang nabubulok na bangkay ang amoy doon, maminamahal, talagang masusuka ka.
sa ubod, maminamahal ng baho, sapagkat amoy ng nabubulok na bangkay, sapagkat ang kasama mo doon ay puro mga bangkay, sapagkat sila po'y namatay ng makasalanan. Kaya nga ang tanong, paano tayo maliligtas, mga minamahal? Paano maliligtas ang tao sa kaparusahan ng tinatawag na kamatayan? Paano maliligtas ang tao sa kamatayan at kaparusahan ng kasalanan? Basahin po natin dito po, maminamahal, sa John chapter 5 verse 24, maminamahal, dito sa sa Acts chapter 16 verse 30 up to 31, paano tayo maliligtas? Basahin po natin. Dito po sa aklat po ng Acts ay John chapter 5 verse 24. Sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Dito sa aklat po ng mga gawa, Kabanatay 16, ang talata po'y 30 at 31. 30 at 31. Sabi dito, 31, at kanilang 30 muna. 30 at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? 31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Amen. Amen. Yan po, maminamahalan, sinabi ng banal na kasulatan. Ang una-una nating dapat gawin, sampalatayanan natin ang kanyang mga banal na salita. Amen. Kinakailangan mapakinggan po natin ang kanyang banal na salita. Sabi rito, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kinakailangan mapakinggan natin ang banal na salita ng Diyos. Sabi pa ng 25, kung ipagpapatuloy natin ang pagbasa, sabi ng 25, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino mang makaririnig ay mabubuhay. Mga minamahal, ang bawat taong nagkakasala ay patay sa harapan ng Diyos. Kaya kapag narinig natin ang salita ng Diyos, sabi rito, mga minamahal, darating ang panahon na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makaririnig ay mabubuhay. Amen. Mabubuhay po tayo spiritually, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ay magkakaroon muli ng bagong relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Gaya ng sinabi ng John 6:47, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Basahin natin, John 6:47. Dito po sa aklat ng 1, Kabanatay 6, ang talatay 47. Sabi po dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Amen. Kanito tayo dapat sumampalataya. Sinabi ng Biblia, maminamahal, sumampalataya ka sa mahal na Panginoong Kristo, ikaw ay maliligtas pati ang iyong buong sambayan. Kaya nga ang tanging lunas, maminamahal, paano tayo maliligtas mula sa ating katawang may kamatayan? Sabi ng Biblia, sumampalataya ka sa mahal na Panginoong Kristo, ikaw ay maliligtas pati ang iyong buong sambayan. Ang sumasampalataya, sabi ng Biblia, ang sino man dumirinig ng aking salita, sabi ng mahal na Panginoon, ang sino mang dumirinig at sumasampalataya sa kanya, nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi napapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kaya nga sabi ng Roma 7:24 at 25, sabi rito, maminamahal, abang tao ako, sino ang makapagliligtas sa akin sa kamatayan, sa katawan kong may kamatayan? Sabi ng 25, ngunit salamat sa mahal na Panginoong Kristo sapagkat iniligtas niya ako mula sa kamatayan. Amen. Basahin po natin, ang makapagliligtas sa atin ay ang ating mahal na Panginoong Kristo. Basahin natin talata. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatay 7, talatay 24 at 25. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? 25, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga, tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapwat ang laman
ay sa kautusan ng kasalanan. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya ang makapagliligtas sa atin, maminamahal, mula sa ating katawang may kamatayan, ay ang pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo. Sapagat sinabi ng Biblia, maminamahal, kung paano sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ito po si Adan, ay maraming naging makasalanan. Gayon din naman sa pamagitan ng pagtalima ng isang tao, ito ang ating Diyos na nagkatawang tao, ang mahal na Panginoong Kristo, ay marami ang naging matuwid. Yan po, maminamahal, ang paraan upang tayo po'y maligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa mahal na Panginoong Kristo. Kaya hindi basahin natin itong talata, Roma 5:19. Dito po sa Roma, Banatay 5, talatay 19. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din naman sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Amen. Amen. Yan po ang dahilan kung bakit mga minamahal, ang pwedeng sumagip sa atin sa ating katawang may kamatayan ay ang pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo. Sa pamagitan na, sabi rito, sapagat kung paano sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ito po si Adan, marami ang naging mga makasalanan. Gayon din sa pamagitan ng pagtalima ng isang tao, ito ang ating mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, siya po ang Diyos na nagkatawang tao. Yes. Sabi, marami ang naging matuwid. Sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, tayo po'y magiging matuwid. Sapagat siya ang ating magiging katwiran, siya ang ating magiging kasakdalan, siya po, maminamahal, ang ating pong karunungan. Pag tinanggap natin si Kristo bilang sariling tagapagligtas, siya ang ating magiging karunungan, siya ang magiging kasakdalan at kabanalan natin. Mga minamahal, ibibis ng mahal na Panginoon ang kanyang kabanalan, ang kanyang kasakdalan sa atin, at kukunin niya yung ating mga kasalanan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa pamagitan ng inyong pananampalataya, kayo'y naging anak ng Diyos, sapagat ang sino man na nabautismohan sa pangalan ni Jesucristo ay ibinihis si Kristo. Ibinihis natin ang kanyang kabanalan, ang kanyang kasakdalan, ang kanyang katwiran kapag tayo po ay sumampalataya at nabautismohan sa pangalan ni Jesus. Sinabi ng Biblia, ang sumampalataya at mabautismohan, maminamal, ay maliligtas. Pagsisiyan at talikdan ng iyong mga nagawang kasalanan, sabi, magpabautismo kayo sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo, kayo'y maliligtas, maminamal, at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Basahin natin Galatia 3:26 hanggang 27, at ulit talata Gawa 2, talatang 38. Uling talata ang dalawang yan. Dito po sa Galatia 3:26 hanggang 27. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 27, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Next. Gawa 2:38. Dito po sa Acts 2:38, sabi dito sa Gawa 2:38, sabi po dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Kaya nga, maminamal, maliwanag kung paano po tayo, mga minamahal, makatatanggap ng walang hanggang buhay sa piling ng Diyos. Mga minamahal, may expiration po ang buhay natin. Sabi ng Banal na Kasulatan, kung wala pong buhay na walang hanggan, uminom at magpakasaya na tayo, dangang bukas tayo mamamatay. May expiration ang buhay natin, maminamal. Ngunit sinabi ng Banal na Kasulatan, ang sino man tumanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas ay may buhay na walang hanggan. Kayo'y mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At ang sabi ng Biblia, maminamahal, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ang sa kanya'y nagsitanggap ay pagkakalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. Sa verse 13, na mga ipinanganak hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos.
mga minamahal. Kaya nga magiging anak ka ng Diyos sa pamagitan, mga minamahal, ng kalooban ng Diyos, hindi sa laman at sa dugo, hindi kailangan ang DNA test, hindi kailangan ang birth certificate, ang kailangan mo'y pananampalataya kay Kristo upang ikaw, mga minamahal, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya habang napapakinggan po natin